sumasampalataya ang confession ng Iglesia mula pa ng simula. Sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na lumalaw ng langit at lupa, at kay Jesu-Cristo na tugtong na anak niya at ating Panginoon. Sa iwala ng Espiritu Santo ay kanamanak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilig, bumaba sa dapat ng mga patay. Sa ikatlong araw ay nabuhay ng muli, umakyat sa langit at nakatulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Wala ko ang paparito ang hukuman ng mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na Iglesia ng pangkalahatan, sa kapulungan ng mga taong binilog ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa muling pagkabuhay ng katawan at sa buhay na walang hanggan na nawa. So, awitin natin ang Panginoon sa may baba, may baba, bigyan. So, yung lily of the bodies is the lily of the bodies. So, may paksa tayo. Siya ang lilyo ng bibis. Kasi patungkol ito sa kadakilaan ng ating Diyos. So, diba? Yun, pwedeng po natin. Si Jesus aking kaibigan, siya ang lahat sa akin, di nakakaakit-akit sa akin. Siya ang inulibis sa kanyang katanungan, panlinis sa kasalanan na samaan. Sa aking kalungkutan, siya ang kaaliwan, siya ang laging karamay at kalungan. Siya ang lilim ng linis, siya ay tala ng umaga, pinakakaakit-akit sa siya. Ang aking kapighatian ay aking inata, sa tukso'y aking torrent at tibay siya. Ang lahat tinalikuran, lahat ng Diyos-Diyosan, aking puso'y diwalang ingatan. Bundot sikatan na swan, lahat ng masakit, kay Jesus ang tatlong magkakarating. Siya ang lilim ng libis, siya ay tala ng umaga, pinakakaakit-akit sa akin siya. Hindi niya mapabayaan, ako'y aari, sa pananalig siya'y laging susundin. Hindi na mapapahala, ano man ang umugpog, kaluluwa ng kanan niya binubusog. At sa kalwalatian, ay makikita, tunay dadaloy ilog ng ligaya. Siya ang lilim ng ligis, siya ay tala ng umaga, pinakakaakit-akit sa akin siya. Pinakakaakit-akit sa akin siya. Hebrews chapter 2, verse 3. Po ang mensahe ngayong unang araw ng Enero 2026. Samahan na ba tayo ng Panginoon sa kanyang makapangyarihang mga salita? Hebreo 2:3. Hebreo 2:3. Page 369, ang bagong ang Biblia. So, sabay-sabay po, Hebrews 2 verse 3. Hebrews 2 verse 3.
Sabay-sabay. Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan? Ito'y hinahayag nung una sa pamamagitan ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Let's pray po. Salamat po sa buhay at kalakasan ngayong araw. Salamat sa bagong taon na ito, 2026. Salamat sa inyong kalooban. Buhay pa po kami at may lakas at may sigla. Kaya dalangin namin bawat isa. Kayo po ang magbigay ng sapat na tulong, biyaya at lakas pa po sa darating na taong ito. Dinadalangin namin ngayong araw din nakakaramdaman si Kanimba, kapatiran namin, habagay niyo po nawa at kaawan si nanay sa kanyang nararamdamang karamdaman. Pagalingin niyo po nawa siya ayon sa inyong kahabagan. Tulungan niyo po ang mga nandito sa iglesia, patuloy i-treasure namin ang inyong mga salita, dahil ang inyong mga salita ay ilawan sa aming mga landas, tanglaw sa aming mga paa. Di namin mararinig ang mensahe ng Panginoon sa ibang mga lugar o ibang mga kapulungan. Sa iglesia, ninyo ito lamang itinatangaran ng tapat at totoo na naniniwala sa otoridad ng banal na kasulatan na ang kaligtasan ay biyaya lamang, kaligtasan ay pananampalataya lamang, kaligtasan ay kay Kristo lamang, kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang kinauluwi ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Sana samahan niyo po kami this full Lord's Day na ito sa hindi lang ngayong araw, hindi sa buong taong ito, 52 linggong muli na aming haharapin, makipagbaka kami sa jablo, sa kasalanan ng kamunduhan. Sa iyo kami tumitingin ng pagtatagumpay, paggabay, pagbibigay ng tunay na pag-asa. Titingin kami sa aming sarili, sa aming pamahalaan, sa mga kaguluhan sa kapaligiran, o sa mga kinakaharap naming problema, o sa kahinaan ng aming lumang katawan. Malulungkot kami, mawawalan kami ng loob at malulupay-pay. Pero hindi dapat. Kung sa iyo kami titingin, sa iyo kami aasa, sa iyo kami magtitiwala, lalakas ang aming loob, itibay ang aming pananampalataya, magkakaroon kami ng tunay na pag-asa, lalo sa buhay na walang hanggan. Samahan niyo po kami lahat, lalo po ang mga magulang na Kristiyano na nandito, ang mga kapatiran na nandito, patuloy po nawa, ipamuhay namin ang katotohanan na nagawa ng Ebanghelyo. Patuloy mo nawa, maging ilaw kami ng sanlibutan at asin ng lupa. Nilalapit po natin din namin ang nalalapit na wedding this Saturday ni Ulysses at saka ni Diane. Kayo po nawa ang paggabay at pagtubay sa lahat ng pupuntang dadalo, kalusugan din ng ikakasal, pati po ang mga primary at secondary sponsor nila, makarating po nawa ng mapayapa sa event place sa San Pablo, Laguna. Pagpalain niyo po ang pag-uwi this week ni Dr. Annette, ni Sonia, para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan niyo din po ang karamdaman ni Ate Eva, kayo po nawa ang pagpalakas, pagpanahon muli ang kanyang kalusugan ay sa inyong awa. Pagpalain niyo po ang mahalagang topic na ito, ang mahalagang mensahe na ito. Huwag po nawa kalimutan namin sa unang mensahe ngayong 2026. Paano nga kaya namin kaliligtaan o
Paano nga tayo makakatakas kung ating pagwalang bahala, pababayaan ang ganito ay dakilang kaligtasan? How shall we escape if we neglect so great a salvation? Kasi po, marami nang tumalikod, marami nang nawala sa pananampalataya, marami nang hindi nagpatuloy sa tunay na pananampalatayang Kristyanismo sa iba-ibang mga kadahilanan. Hindi nila nakayanan ang mga pagtukso, ang mga kasalanan at ang pag-atake ng Diablo. Sila'y umalis, sila'y tumalikod, sila'y nawala sa Panginoon dahil maraming mga dahilan, possible, isa sa mga ito, baka hindi kanila lubos na nakilala pa. Pero sana kami po na nagsasabing, kilala na namin kayo, intindi na namin ang Ebanghelyo. Sana reminder ito, sana challenge at encouragement ito, sana din babala ito na mas madaling lumayo at tumalikod, pero napakahirap pagpatuloy sa tunay na pananampalataya. Kailangan namin ang iyong biyaya. Salamat po, Panginoon, at sana maintindihan namin ito. Ang pananampalatayang Kristyanismo ay hindi birong kaligtasan dahil binayaran ninyo ng inyong banal na dugo, namatay ang Diyos Anak para sa aming katubusan. Kaya napakahirap maligtas sa mga tunay na mananampalataya. Kailangan ng taos-pusong pakikipagbaka. Yung inawit namin, patuloy na may handog namin sa iyo at ihiwalay kami sa kamunduhan at kadyabluan. Paggamit namin ang aming mga kamay, mga paa, mga mata, mga tenga, ang aming pag-ibig, ang aming lakas, ang aming buong pagkatao, magamit lamang para sa inyong kabutihan at kabanalan at kalooban, hindi para sa kasalanan. Napopuot na kami sa kasalanan, hindi kami natutuwa sa gawa ng Diablo at kamunduhan. Ang kaaliwan namin ay mabigyang lugod kayo, ang lumakad kami ng may pagkakapot sa iyo. Pagpalain ang mensahe ito, nawa ang Espiritu Santo ang siyang aming maging tagapagturo as we live another year and begin another year. May we not disregard or neglect our so great a salvation. Pagpalain niyo rin po ang first quarterly meeting ng Association of Revival Churches of Luzon this coming Friday na gaganapin sa Valenzuela. Salamat po. Hiling namin ang inyong tulong sa kanya-kanyang hanap buhay. Pagpalain po ito, buong taon na ito, magkaroon patuloy ng sapat na tradisyon ng bawat family. Pagbutihan din po nawa ang pag-aaral ng mga anak, mga apo, sa iba, para makatapos para sa kanilang kinabukasan. Salamat po. Patawad po sa anumang pagkakasalang naisip, nasalita at nagawa. Ugasan at linisin kami ng inyong banal na dugo na nabubus sa krus 2,000 taon na nakakaraan. Nawa ang aming kapatawaran, ibatay namin patuloy sa inyong minsanang kamatayan sa kursapat na sa sino bang sumasampalataya, doon siya mawawalang sala. Dahil ang pagpapawalang sala ay sa mamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi namin pwedeng bayaran ng aming mga kasalanan dahil hindi niyo ito tatanggapin. Ang tanging kabayaran sa kasalanan ay ang kamatayan lang ng Diyos Anak. Doon kami tumitingin para idamit ninyo sa amin ang katuwiran na ito para maging patuwid kami sa iyo. Salamat po ng marami. Salamat ng marami. Ito ay a great joy and a great blessing. Nasa bahay, panalangin na panambahan kami. Unang linggo ng unang panambahan ngayong 2026. Pangalan po lamang ni Kristo Jesus, Soli Deo Gloria. Makakaupo na po sila. So ang title po, ang The
dakilang tanong ngayong bagong taon na ito. Ano yung dakilang tanong? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan o ang ating kaliligtaan o ang ating katalikuran ang ganito ay dakilang kaligtasan? The greatest question of our life this new year, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Bakit po mahalaga ang tanong na ito? Kasi maraming dati daw na Kristiyano sila. After some time, hindi na siya ganoon ay dakilang kaligtasan. Tumalikod sila. Iniwan nila ang tunay na pananampalataya ng Kristyanismo. Nagbalik sila sa dati nilang maling gawa o maling kapaniwalaan. Hindi na siya so great a salvation. Sa iyo, kung tatanungin pa po ng Panginoon ngayong umaga, sa ating lahat, so great a salvation pa po ba? Wala nang kakilala natin siya? Sana po. Kasi sabi ng may akda ng Hebreo, paano nga tayo makakatakas kung ating kaliligtaan, pababayaan o pawalang bahala ang ganito ay dakilang kaligtasan. Ito po ang pinaka-mensahe ng Panginoon. Ito ang nais niyang ituro. Ang dakilang kaligtasan, hinihingi niya ang dakila o mahalagang pagpananaw o atensyon, malalim na pagpapasalamat sa Diyos, pagpupursigi sa pananampalataya ng may katapatan na buong pusong dumidepende sa Kanyang biyaya. Ito ang message, take home natin. Our great salvation demands our greatest attention, a deep gratitude to grace, faithful perseverance in total dependence on grace. Mahalaga ito. Ano ang konteksto? Tumalikod sila. Nagpadala ang Panginoon ng pag-uusig. Ginamit ng Panginoon ang mga pagano o ang mga unbelievers para usigin ang mga Kristiyano sa bayan ng Jerusalem. Dahil sa pag-uusig, dahil sa kahirapan, dahil sa kapighatian, gawa ng pag-uusig, maraming nawala sa pananampalataya. Nagbalik sila sa dati nilang reliyong Judaismo. Nangyari ito AD 60. Mga kapatid, 10 years na lang. Kung naghintay sila ng 10 years, ipapawasak ng Panginoon ang templo ng Jerusalem kay Roman General Titus. Ipapamukha ng Panginoon na hindi ang Judaismo ang tunay na kaligtasan, kundi kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya ang titim ng Book of Hebrews, superiority or supremacy of Christ. Siya yung author and perfecter of our faith. Higit siya sa mga anghel. Higit siya kay Moises. Higit siya sa seremonyang pangkaligtasan ng lumang tipan. Higit siya sa lumang tipan. Kasi siya ang bagong tipan. Higit siya sa anumang relihiyong man-made religion and sacrifices ng bawat tao. Dahil Panginoong Jesucristo, siya ang may akda at nagpapasakdal ng pananampalataya. Huwag niyo siya kailanman kakakaligtaan. Huwag niyo kailanman siya katalikuran. Nakuha po ba natin? Kaya nagtatanong may akda sa mga natirang grupo ng mga mananampalataya. Hindi sila majority of the society, minority sila. Paano nga tayo nakakatakas
kung ating pababayaan ang ganito kay dakilang kaligtasan. Kayo nagdiriyan pa, pababayaan niyo ba ang kay ganito kay dakilang kaligtasan? So, nagbigay siya ng mga warning sa iba-ibang chapter na ito. At ang Book of Hebrews, isang sermon lang siya. 13 chapter siya, isang birada na sermon lang siya. Nakuha ba natin? Kaya napakahalaga ng aklat na ito. Kaya kung hindi mo suseryosoy ng pananampalatayang Kristyanismo, may kakalagyan ka. Meron kang kakaharaping kahatulan na kaparusahan. Kaya po, nawa ang mensaheng ito magbigay babala, encouragement, pagpapatibay sa ating lahat. Itong compelling reason, bakit po hindi dapat nating pabayaan o talikuran o kaligtaan ang ganito ay dakilang kaligtasan. Una, kapag pinabayaan natin, pinalikuran natin, o pinagwalang bahala natin ang ganito ay dakilang kaligtasan, hindi mo o hindi ko pinahalaga ng aking kaluluwa. Nakukuha po ba natin ang nais ng may akda? The greatest tragedy of one's soul, if a person neglect of this so great a salvation. Mahalaga po ba ang aking kaluluwa, ang iyong kaluluwa? Opo. Pero maraming tao hindi nila alam yun. Maraming tao pabaya. Hindi nila pinapahalagaan ang kanilang buhay. Pinagpapalit nila ang kanilang buhay sa yaman ng mundo. Para bang ang yaman ng mundo ang Panginoon, ang dinudyos nila, ang iniidolo nila. Di nila alam ang kayamanan ng mundo ay instrumentong kailangan lang natin para mabuhay. Kaya binigay po ng may akda ng Hebreo, huwag niyong gagawin yan. Balikan natin yung kalinhaga ng lalaking hangal, the parable of the rich fool, Luke 12:16-21. May magkapatid na sinabi sa Panginoon, Panginoon, kayo nga po ang maging hukom, paano hatiin ang aming yaman? Sinabi ng Panginoong Jesucristo ang talinhagang ito, Luke 12:16-21. Sabi ng talinhaga ng Panginoong Jesucristo, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinhaga. Ang lupain ng isang taong mayaman ay namunga ng sagana. Iniisip niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking mga ani. Sinabi niya, itong aking gagawin. Gigibahin ko ang aking mga kamalang hamalig. Pagtatay ako ng mas malalaki pa, at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, o kaluluwa ko, marami ka ng pag-aaring makalimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Mahal niya palang kaluluwa niya, no? Kasi sabi niya, magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Pero makasariling pagmamahal. Hindi tunay na pagmamahal. Dito sa ilang unang talata, wala man lang siyang binanggit sa Diyos, sa pananampalataya, Panginoon sa Kristo, puro ako, aking gagawin, aking tagumpay, aking pagpapala. Anong tugon ng Panginoon? Verse 20, subalit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal,
Foolish man, di siya wise man, hangal. Sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa. Kanino kaya mapupunta ang mga bagay na hinanda mo? Liumbing na ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. So, pinabayaan niya ang kanyang kaluluwa. Our soul will perish if we neglect its true value. Augustine, our soul are restless until it finds its rest in Thee. Itong talinhagang ito, hindi niya naman talaga mahal ang kaluluwa niya. Mas mahal niya ang kanyang sariling kagustuhan, sariling kalooban, sariling pangmaterial na yaman. Hindi niya pinapahalagaan ang relasyon niya sa Panginoong Jesus. Bigyang diin, hindi sinasabing pabayaan ang lahat ng ating trabaho, anak buhay, o pagsusumikap, pagpupunyagi sa kanya-kanyang bukasyon. Sinasabi niya, hindi mo gagawing Diyos-Diyosan ang kayamanan mo. Kaya po, hindi man lang binanggit ni minsan ang Diyos, pananampalataya kay Kristo Jesus, ang pagiging katiwala sa Diyos. Nabuhay siya saan? Magpahinga ka, uminom ka, magsaya ka. Sa English, eat, drink, and be merry, for tomorrow you will die. Ituro natin po ito patuloy sa ating puso, sa ating mga sarili, as we begin the year. Mahalin mo ang kaluluwa mo. Pahalagan po natin ang salita ng Diyos, ng Panginoon sa Kristo, ang kanyang mga kalooban, ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya lamang. Ito ang valuing, treasuring our own soul. Kaya warningan natin sila, ating mga mahal sa buhay, mga anak, mga apo. Mahalagang mag-aral, mahalagang magsumikap, mahalaga lang ito. Pero may masigit pang mahalaga dyan. Panginoong Kristo. Siya yung pearl of great price. Siya yung hidden treasure. Anak, apo, pagpalagay nating maging successful ka, makuha mo ang pinakamahalaga sa karera mo sa buhay mo. Kung di mo makilala ang Panginoong Kristo, kahabag-habag ka, awa-awa ka. Yun po yung unang punto. If we neglect so great a salvation, our souls will perish. Pangalawang punto, bakit nagtanong ang may akda? Paano nga tayo makakatakas kung ating pababayaan hindi pahalaga ng ganito kay dakilang kaligtasan? Hindi natin talaga pinapahalagan ang Diyos ng Biblia. We do not really value the God who is the true author of salvation. Hindi mo siya pinapahalagan. These professors of faith na nagbalik sa dati na lang relihiyong Budaismo dahil sa pag-uusig, hindi talaga sila nagpahalaga sa Diyos ng kapahayagan. Kasi binanggit Hebrews chapter 1 verse 1 to 2. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon, iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit sa huling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng Diyos Anak na kanyang tinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan din niya ginawa niya ang sanglibutan.
Siya ang kanindigan ng kalwalatian. Verse 3, kalwalatian ng Diyos, tunay na larawan ng kanyang likas. Kanyang inaalalayan ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis sa mga kasalanan, siya'y umupo sa kanan ng kamahalan sa kataasan. Ibig sabihin, kapag pinabayaan mo ang ganito kay dakilang kaligtasan, hindi mo tinitreasure, pinapahalagaan ang Diyos ng Bibliang ito. Treasuring the true God of the Bible, you will value His so great a salvation. Kasi ano yung titing ng Book of Hebrews? Supremacy, superiority of Christ. Higit siya sa mga anghel, higit siya kay Moises, higit siya sa lahat ng pangseremonyang handog ng lumang tipan, higit siya sa lumang tipan, higit siya sa mga pagsubukang pinadala ng Diyos. Ang pag-uusig na ito, pinadala ng Diyos, higit siya sa anumang man-made self-righteous religion. Sapat na ang Panginoon Jesus. Siya ay sufficient Savior, a mighty Savior and a deliverer, and a mighty God. Siya yung author and perfecter of our faith. Kaya, key verse ng Book of Hebrews 12 verse 2. Tingnan niyo po yung pinakasusing talata. Kaya nakalagay sa chapter 12 and verse 2. Ito yung ginawa ng mga mananampalataya ng lumang tipan. At ngayon sa bagong tipan, ano ang dapat makita natin lahat? Pagpasok ng taong ito, pagmasdan natin si Jesus. Siya ang nagtatag at nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Kaya challenge siya. I-treasure natin ang Trinidad na Diyos ng kaligtasan more and more sa buong taon na ito. Hindi natin papabayaan ang kay dakilang kaligtasan. Yung kinuwento ko kanina sa introduction, sinasabi na bago siyang Kristiyano, 20 years ago, 30 years ago, masigasig siya. Pero marami siyang pinagdaan ng bagyo at baha ng buhay. Nung katagalan, iniwan niya ang pananampalataya ng Kristyanismo. Nag-priority siya sa kanyang negosyo at hanap buhay. Pinabayaan niya ang Panginoon. Pinabayaan niya ang Panginoon. Nagdusa siya. Then, bigla siyang nagkaroon ng sakit na grabe. Hindi alam kung ano yung karamdaman na yun. Hindi ma-detect ng doktor. Nung kahulian, kailangan pa lang niya ay isang maliit na mamurahing gamot para palakasin ang kanyang katawan. Ang ugat ay spiritual. Yung panghihina ng kanyang katawan, ang ugat, kasalanan. Nakuha ba natin? Salamat, kinahabagan siya ng Diyos. Ginamit ng kanyang asawa at mga anak. Nakapagbalik siya after so many years. Nakukuha po ba natin? Kapag pinabayaan mo ang iyong kay dakilang kaligtasan, hindi mo talaga binavalue, tinitreasure ang kaisa-isa at tunay na Diyos na ito. Ayokong mangyari sa akin yun. Sana sa hindi na nandito sa iglesia at makakapanood sa atin sa online. Huwag na huwag mangyari sa ating lahat na kaliligtaan ng pababayaan mo ang tunay na Diyos ng kapahayagan dahil sa mga nabanggit o sa kapagsubukan ng Diyos naman ang nagpadala. Yun po yung second point. Ikatlong compelling reason. Bakit wag naman nating kaligtaan ng pabayaan ng kay dakilang kaligtasan? Kasi ikatlong dahilan, nadaya sila ng
kasalanan at demonyo at diablo. Abante sa Hebrews 3 verse 13, may babanggitin siya sa gawa ng kasalanan sa buhay. Hebrews 3 verse 13, tingnan niyo po. Hebrews 3 verse 13. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa, araw-araw, habang tinatawag na ngayon. Tingnan niyo po, upang walang sino man sa inyo ang papagmatigasin ang puso ng pagiging magaya ng kasalanan. Ano po ang kasalanan daw? Magdaraya. Hebrews 3 verse 13. Hebrews 3 verse 13 sa ESV. Sabi niya, exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Deceitful, pandaraya yung kasalanan. Yung akala nating pagpapasaya, pagpapaligaya, pagbibigay ng galak sa buhay, pero ginawa mo yung kasalanan, pagpapalungkot sa buhay. Nakukuhin tindi ng sin. Dinescribe siya. Deceitfulness of sin. Padayang kasalanan. Sa una, habang ginagawa mo lang yung kasalanan, parang masaya ako Nagsinungaling ako, nagnakaw ako, nangalunya ako, nanloko ng kapwa ko. O, ginawa ko yung pangmaldumal naman na kasalanan ko. Parang masaya ako Hindi po yung totoo. Yung kasalanan ay may maniningil, may mananagot, may pananagutan, merong atol. At ang diablo, dalawa ang ginagawa ng diablo. 1 Peter 5 verse 8. Ano ang ginagawa ng diablo? 1 Peter chapter 5 and verse 8. Anong sabi ng Apostol Pedro? Kahit sinasabi natin Kristiyano na tayo ngayon, ano ang ginagawa ni Tanging? 1 Peter 5:8. Magpakatingin kayo, pagbantay ang diablo. Espiritu siya, hindi natin siya nahihipo, hindi natin siya nahawakan. Invisible siya, spiritual being siya. Tulad ng leong gumagala, umuungol, humahanap ng malalapat. Ang diablo, hindi natin nahihipo, nahawakan. Kasama ang kanyang mga kampon, 24/7. Tuloy-tuloy ang kumpensa nila para wasakin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling turo at pagtukso. Ang diablo, instigator siya ng false teaching at temptation to sin. Naupon po ba natin? Gumagawa siya lagi. Maling kapaniwalaan, gumawa tayo ng kasalanan sa demonyo. Kahit anong paraan, gumawa ka ng kasalanan, gumawa tayo ng kasalanan, paniwalaan natin ang balik. Paniwalaan natin ang kasinungalingan. Ganon katindi ang diablo. Kaya, maraming nadadaya, maraming naloloko sa konteksto. Ang pag-uusig na ito ay padala ng Diyos para patatagin ang kanilang pananampalataya. Pero marami ang nagtampo sa Diyos, marami ang tumalikod sa Diyos, maraming nagalit sa Diyos. Sinasabi nila, dahil sa pag-uusig na ito, lalo akong nagdusa, lalo akong naghirap, lalo akong nawalan. Akala nila pakinabang ang pananampalatayang Kristyanismo. John Calvin, ang first principle ng Christian life, self-denial. Tunay na naunawaan mo na ang pananampalatayang Kristyanismo kapag naitatatuwa mo na ang iyong sarili
They have been tested. Kaya yung so great a salvation nila, tinapon nilang bigla. Tinapon nilang bigla. Tinalikuran nila basta-basta. Ayoko na dyan. Akala ko ba, pagpapalaan ako dyan? Akala ko ba, yayaman ako dyan? Akala ko ba, makukuha ko ang gusto ko dyan? Di nila alam, sila ay nadaya ng kasalanan na denggoy ng Diablo. Ako niyo po. At usually magkakambal sila, magkapatid sila, Siamese twin sila, deceitful sin and Satan's attack. Ganon siya. Kaya sinasabi ng Panginoong Kristo, magbantay at manalangin para hindi ka pumasok sa tukso. Watch and pray so that we will not enter into temptation. The spirit is willing, the body is weak. Alam mo nang mali, kasalanan. Alam mo nang kapag inisip natin yun o ginawa natin yun, magkakasala tayo, kasalanan. Ganon siya kalakas. Gumagawa ang Diablo sa ating mata, sa ating tenga, eye gate and ear gate. Sabi ni Haddon Spurgeon, ang Diablo para siyang ibon. Yung ulo natin ay parang nest o parang tira ng ibon. Lumilipad-lipad lang yung ibon. Huwag mong hayaang tumira sa ulo mo at mangitlog. Kapag hinayaan natin ang Diablo, magpatukso po tayo sa maling turo at paggawa ng kasalanan, mangingitlog siya sa ating ulo. Kasalanan na nagsisimula sa puso bago pagawin. Kasalanan ng bawat tao ay gusto niya yun, kaya niya ginawa yun. Hindi sinasabi ng Biblia na bigla ako, nagawa ko. Hindi totoo. Sabi ng Santiago 1 verse 13, huwag sabihin ng sino man, ako'y tinutukso ng Diyos. Santiago 1:13, ang Diyos hindi natutukso ng masama, hindi rin siya nanunukso sa sino man. Verse 14, ang bawat tao ay natutukso. Tingnan niyo po, ng sarili niyang pagnanasa, kapag siya'y nahila at naakit nito, kapag ang pagnanasang iyon ay naipaglihi, nanganganak yun ng kasalanan, at ang kasalanan kapag malaki na, nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong pagaya, mga minamahal kong kapatid. Kaya, mandaraya ang kasalanan, saan kamay mandaraya ang Diablo. Maging wise sa bagong taon na ito. Kasi nagtatayo na tayo ng bahay ng pananampalataya. Yung nakikinig at sumusunod ng salita ng Panginoon, tinutuyo-tinatayo niya ang kanyang bahay sa bato. Dumating ang bagyo at baha, nanatiling nakatayo. Ang batong yun ay si Kristo Jesus. Ang nakikinig pero hindi sumusunod sa kanyang mga salita, tinayo niya ang kanyang bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo at baha. Ano nangyari sa bahay na yon? Nung dumating ang bagyo, malakas ang paglagapa. Dahil ang kanyang pundasyon ay sa buhanginan. Yun po yung third point. Nawa, makita natin ang kasalanan ay kasalanan. Kapag nagkasala po tayo, disirito, kaagad tayong magsisi ng lubos, kaagad at patuloy naman ang palataya kay Kristo Jesus. Bumangon sa pagkakadapa, kaagad bumangon sa pagkakadapa, kaagad mananampalataya kay Kristo Jesus. At pahalaga ng tamang turo, huwag maniwala sa maling turo, at huwag magpatukso, pumasok, magbantay at manalangin upang di tayo pumasok sa tukso. Kilala tayo higit ng Diyos. Hindi tayo lubos na kilala ng Diablo. Manulukso ng Diablo.
Kasi sa ibang grupo, napaka-powerful ng dyablo. Sa table na ito, sinasabi ng makapangyarihang Diyos, kung sinabi ng Diyos, dito lang sa pulpitong ito, kikilos ka dyablo, hanggang dun lang siya. Higit ng makapangyarihan ng tunay ng Diyos. Hindi mas makapangyarihan ng Diyos ang dyablo. Hindi mas makapangyarihan ng dyablo sa tunay na Diyos. Kaya, Romans 8:37, we are more than conquerors through Him that loved us. Yun ang third point. Higit pa po ng pangapat. Kapag pinabayaan natin o nineglect natin o tinalikuran natin ang ganito kay dakilang kaligtasan, hindi pa po natin nakikita ang kay dakilang kaligtasan na ito, ang kaligtasan ng kay dakilang kaligtasan na ito. We don't really know the true nature of God's redemption if we neglect so great a salvation. Sino may gawa ng tunay na kaligtasan? Gawa ng Trinitarian God. Gawa ng tatlong personang iisang Diyos. Ang Diyos Ama ang nagbigay ng a great plan of sovereign redemption. Mula Genesis 3:15 hanggang Revelation 22. Ang Diyos Anak ang nagbigay ng a grace at a great cost of salvation. 1 Peter 1:18-19. Binigay ng Diyos Anak ang buhay niya. At powerfully, ang banal na Espiritu ang nag-aangkop ng pinlano at ginawang katubusan ng Diyos Anak. Kaya redemption, planned by God the Father, accomplished by God the Son, applied by God the Holy Spirit. Hindi alam ito ng karamihan. Akala nila ang kaligtasan ay gawa nila. Sorry. Turo ng buong banal na aklat ang Trinidad ng Diyos ang may akda ng kaligtasan from first to last. Salvation is all of God, all of grace, all of Christ. Kaya kapag pinabayaan mo ito, tinalikuran mo ito, hindi nila alam, hindi nila naunawaan ang ganoon kay dakilang kaligtasan. It is the triune God's plan. Nagplano ang Diyos Ama doon pa sa walang hanggan. Tinupad sa takdang panahon ng Diyos Anak nang siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. At sa takdang panahon, niya angkop ng Banal na Espiritu. Tinatawag ang mga makasalanan na tutugon sa Ebanghelyo sa takdang panahon. It is so great a salvation of the triune God, unthinkable. Di kailan naman natin maiisip ang skema o plano ito. Romans 11:33-36. It is an undescribable gift. 2 Corinthians 9:15. At galing sa nagbubunga ng unconquerable love, indestructible faith. 1 Peter 1:8. Kaya it is the greatest truth or treasure in the world. Ito ang hinihintay ng mga propeta noon pa man at mga dakilang tao ng lumang tipan. Inaantay nila ang katuparan na ito. At saka, it is the greatest love of all. Pinakadakilang pag-ibig ito. Kaya kapag tinalikuran ito ng nagsasabing Kristiyano siya, hindi niya naiintindihan ang nawala sa kanya. Nakukuha po ba natin? Hindi mo ito pwedeng isnabin mo na lang yan. Sobrang busy ako sa karir ko. Sobrang busy ako sa pag-aaral ko, pagtatrabaho ko. Napakahalaga ng oras ko. Wala akong oras dyan. Pag linggo, busy ako. Hindi mo na ako sasamba. Abala ako. Hindi importante ang Panginoon, ang salita ng Panginoon. Hindi importante si Kristo sa buhay ko. Papapasunod ko yan sa gusto ko. Yung Diyos na alam ko, masunurin sa gusto ko. Ha? Ang Diyos na yun ay utilitarian God.
na merong man-made cheap gospel. Hindi nila kilala ang Diyos na binebengga nila. Kapag binengga mo ang tunay ng Diyos na ito, kapahamakan ng iyong kaluluwa. Paunawa natin ito sa ating mga anak at mga apo. Ayaw mo, anak mo? Sinong ipapalit mo sa sobrang salvation na ito? Kaawa-awa ka. Hindi lalapit kita sa tunay na Panginoon, tunay na kaligtasan, tunay na buhay na walang hanggan. Ayaw mo? Napaka-prideful ng mga batang ito. Napaka-prideful ng asawa nito. Napaka-prideful ng lolo kong ito. Napakayabang ng taong ito. Nakuha po, sa takdang araw, sisingalin sila. Dahil, ano sabi? They have neglected so great a salvation. Kaya maraming kakamot sa ulo sasabihin ng Panginoon, sige sobrang kabisihan mo, wala kang oras pa lang sa akin, tuwing araw ng Sabat, araw ng Linggo, pinagpapalit mo sa konting pera kikitain mo, konting halaga, konting promosyon, konting hanap buhay. It weakens the faith, it hardens the heart. Ganun po yung resolba nito. Kaya Jonathan Edwards resolved, I will never commit a sin that I will regret at the last day. Ganun po siya kahalaga. Yun po yung pangilan na fourth point. Patapos na po tayo. Kaya sana makita natin ang true nature of God's redemption. Panglima, patapos na po, kapag tinalikuran mo o pinabayaan, pinawalang bahalang dakilang kaligtasan, kinukumpisan ng tao na yon. Powerless ang gospel, powerful Satan, at powerless ang grace of God. Hear the word. Powerless ang gospel. Hindi ako kayang baguhin ng Ebanghelyo. Kita mo ako nang susunod sa buhay ko. Sorry, ano sabi ng Apostol Pablo? Romans 1:16, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sa magsasampalataya, Hudyo man o hindi. At pinokompas din nila, powerful sa Satan. Nagkaya ako ng Diablo, na hook ako ni Satanas. Inayawan ko yung pinakamahalaga sa buhay. Mas minahal ko ang sarili ko, ang kayamanan ko, at pita ng laman ko. Nagpapakso sila kita nila. Ganun po yan, katindi. At hindi makapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Hindi totoo yung the grace of God teaches us. The grace of God has been revealed with the coming of Christ, and the grace of God teaches us na lumayo, talikuran ang mali at masama at likong pamumuhay, lumakad ng matinong pag-iisip at lumakad ng may pagkilala at pagkatakot sa Diyos sa kasalukuyang panahon. Ganun po ito katindi. Kaya po, malaki ang ating Diyos at ang ating mga problema at kapag subukan o anumang pangyari sa buhay ay maliit. Kaya sabi ni David Wells, when people are big and God is small. Parang sinasabi niya doon sa aklat niya na hindi yun totoo. Kapag tunay kang Kristiyano, sobrang laki ng Diyos mo, maliit lang ang tao o maliit lang ang sirkumstansya ng buhay. Kaya po, sana ma-share natin ito sa kanila, sa mga labas natin na nalihibang sa pleasures of this world. Na sobrang mahal na mahal nila ang trabaho nila. Sobrang mahal na mahal nila ang ginagawa nila. Sobrang mahal na mahal nila ang pamilya nila. Sobrang mahal na mahal nila ang sarili nilang kagustuhan. Kapalit ng kaligtasan ng kaluluwa mo, anak kay Kristo Jesus, o apo,
Oh, come on! Makapangyarihan ng Ebanghelyo, makapangyarihan ng biyaya ng Diyos, makapangyarihan ng banal na Espiritu, makapangyarihan ang kanyang banal na salita. Ang dyablo ang sumisira sa buhay mo, anak ko at po, ang maling katuruan ng kasalanan, nadaya ka. Guided, guys, by the word of comfort of this world. Hindi comfort na kami. Masaya na kami. Nagagawa, nakukuha na namin ang gusto namin sa buhay. Yun na yung yun na yung hope, yun na yung life. Sorry kung walang Christ, walang faith, walang hope with the gospel. Nakuha po, dito nga sa Book of Hebrews, pag-uusig na padala ng Panginoon, bumalik pa sila. Nagutom lang sila, naghirap lang sila, nawalan lang sila ng benepisyo sa mundong ito. Nagbalik sila sa maling kapaniwalaan. Ganun po siya kahalaga. Kaya itong fifth point na ito, very sobering, relevant sa generation natin, na ang Kristyanismo ay 2:5, akala nila how easy it is to enter the kingdom of heaven, samantalang sinasabi ng Luke 16:16-17, how hard it is to enter the kingdom of heaven. Hindi madaling maligtas. Bagamat libre siya, biyaya siya, napakahirap maligtas. Talaga. Kung tututuhanin natin. Kasi hindi biro ang ginawa ng Diyos. Anak, binigay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo, nagsakripisyo pang samanantang Diyos sama, pinalikuran niya ang anak para pagbayaran ng kasalanan, tapos naging ganun lang ang buhay ng ibang mga Kristiyano. So easy, so happy Christian, easy go lang Christian. Ninineglect nila ang church, ninineglect nila ang means of grace, pinababayaan nila ang salita ng Diyos, di sila seryoso, walang kaseryosohan. Hindi po yun totoo sa kanila. Mukhang bibig lang nila pananampalatayang Kristyanismo. Luke 16:16-17. Kaya preaching ni Jonathan Edwards, how hard it is to enter the kingdom of heaven. Hindi siya so very, very easy. It is so easy to drift away, to turn away from God. Napakadaling mag-backslide at mag-apostatize. Pabayaan mo ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang iglesia, ang panalangin, ang takot sa Panginoon, ang kabanalan sa Panginoon, ang pananampalataya sa Panginoon. Natawag ay nasisensitize ang ating conscience. Kaya maraming Kristiyano ngayon daw mababaw ang konsyensya. Wala nang sensitive na conscience against sin, Satan, and worldliness. May God deliver us from these things sa taong ito. And then pang-anim, patapos na po, may tayo nagsimula ng 15 minutes, ka-anim, kapag kinaligtaan ang kinalikuran ng dakilang kaligtasan, ito po, nagdudulot ng unavoidable consequences, nagdudulot ng hindi matawarang binubungan ito, pagtigas ng puso na humahantong sa apostasya. Kapag tuloy-tuloy na kinaligtaan, pinabayaan ng isang taong nagsabing Kristiyano daw siya, merong unavoidable consequences, a hardening of the heart. Hebrews 10:26-31. Iba-ibang warning ito sa isang sermon na ito. Sinisingit niya yung mga warning na ito. Hebrews 10:26. Sapagkat kung sinasadya nating pagkasala pa, tingnan niyo po, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, wala nang natitira pang alay para sa kasalanan.
bigyan din kung sinasadya nating magkasala. Sadya mo talagang hindi sasamba sa araw ng Panginoon dahil pinaroritize mo yung negosyo mo o hanap buhay mo, pwede ka namang magpag-live o pwede mo namang di gawin yun. O sinasadya mo talagang hindi magbasa ng Biblia o manalangin o tindigin ang pananampalataya. Sinasadya mo talagang gawin yung kasalanan na yun. Pinili mo talaga. Deliberate mong alam mong mali, hindi tama. Tinindigan mo. At the cost of your faith and soul. Ano sabi na may akda? Matapos natin tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan. Kristiyano ako. Kilala ko ang Biblia, kilala ko si Kristo. Ano sabi na may akda? Wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Nagbibigay siya ng warning kapag repeated, habitually doing sin. Repeatable, ulit-ulit na ginagawa yung kasalanan na yun. Na alam ko na kasalanan yun. Ulit-ulit, hindi na kinokonsyensya. Yung kanina, the hardening of the heart. Tingnan niyo po, verse 27. Isang makilangilabot na paghihintay na sa paghukom. Isang naglalagablab na apoy na tugtupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moises sa patotoo ng 2 o 3 ay walang awang mamamatay. 29. Gaano pa kaya higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila? Tingnan niyo po, yung burak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila, inalimusta ang espiritu ng biyaya sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang pagiganti, ako ang gaganti. Mulit, puhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Ganun po siya katindi. Kasi kung Kristiyano na ako ngayon, alam ko ang totoo, alam ko ang tama, mali. Kilala ko ang Diyos na buhay. Alam ko ang mensahe ng buhay. Alam ko ang laking kapalit bago ako naligtas. Tapos, ganun-ganun na lang akong pagpasasa sa pita ng laman, pita ng matakayabangan ng buhay, o amon. Merong at the mind of the author, yung from Egypt to the promised land for 40 years, 2 to 3 or 4 million Jews ang napahamak sa ilang dahil sa kawalan ng pananampalataya. Iniisip din ang may akda. Sino yun? Isa sa mga apostol, si Judas Iscariote. Nakatikim ng biyaya ng kaligtasan. Nangaral ng pagaling. Nakasama ang Panginoon ng 3 years. Pero after 3 years, naging taksil. Sinasama din dito ang mga professed believers sa New Testament na kailanman hindi lubos na nagsisi tungo sa buhay at kaligtasan. Kaya it will bring tragic, unavoidable consequences of hardening of heart. Kaya sana fearful tayong lahat dito. Kapag ako nagsasabing Kristiyano po o ikaw na nagsasabing Kristiyano, hindi na tayo nakokonsensya, hindi na tayo takot gumawa ng kasalanan. Nakuha niyo po, hindi na tender ang conscience mo sa paggawa ng kasalanan. Smile mo na ng sin in its nature. Hindi ka na nalulungkot ng lubos. Basta masaya ka pa sa kasalanan pinagagawa ko, hindi na nakokonsensya. Yun po yung sinasabi ng may akda. Kasi utay silang nagkaganon. Nakuha niyo po, utay hanggang dumating ang punto na padala ang God of Providence ng pag-uusig na nagdusa, naghirap sila. Tinapon nilang lahat. Talalikuran nilang lahat. Sa konting pagsubok na padala ng Diyos sa pag-uusig. Hindi ready yung heart nila.
ang conscience nila ay hindi prone to grace, kundi prone to sin. Kasi kapag ang heart po natin ay prone to sin na-harden na siya, hanggang kapag dumating ang tukso na magpapalayo talaga, inilayusin na ng providensya ng Diyos sa tunay na iglesia. Ganun po siya. Kaya a great warning siya sa New Year, kaya a constant deliberate singing, wag po nawa natin gamitin. Papatawarin naman ako ng Panginoon, gawin ko muna yung kasalanan na ito, kasi abounding grace naman siya, naintindihan naman ako ng Panginoon, at kapag lumayo na ako, siguro naman bibigyan ko ng grace ng God, pagbalik loob. Sabi ng Hebrews 10:26-31, di po sila bibigyan ng grace to repent, o grace to repent. Kasi kapag matigas na, wala na makapagpapalabot, pinatigas na ng kasalanan. Kaya fearful po nawa tayong lahat dito. Kaya sa pagtatapos, kung pababayaan natin o inineglect natin o tatalimuran natin ang kailangan kakaligtasan, hindi mo mahal ang Panginoon sa Kristo. Last verse, 1 Corinthians 16:22, kaya warning ng Apostle Paul sa magulong iglesia ng Corinto, 1 Corinthians 16:22, anong sabi niya sa iglesia na ito? 1 Corinthians 16:22, sino man ang hindi umiibig sa Panginoong sa Kristo, pakasumpain siya, Maranatha. Sino man ang hindi umiibig sa Panginoong sa Kristo, pakasumpain siya. It verifies there is no true love for the Savior and the gospel of His redeeming love. Hindi niya talaga mahal siya. Ganon siya kahalaga. Pagtatapos, iiwan na natin ang lumang taon, haharapin natin ang bagong taong 2026. Ang ating kay dakilang kaligtasan, inihingi ang a greatest attention, a deep gratitude for grace, and faithful perseverance with total dependence on grace. Sana po, maging baon natin ito sa pagharap sa buong taon na ito. Patuloy na makita natin ang yaman na nasumpungan natin na ito ang birth of great price sa hidden treasure. Kailanman walang pwedeng kapalit sa ibibigay itong buhay at kaligtasan. Then pag-pray po natin ang bawat isa, mga kapatid, pagpalakasan sa bawat isa, huwag kakaligtan ng means of grace. Hanggat maaari, nandito ka sa gawain pang Panginoon, every time that church door opens, means of grace siya. Pakinggan natin mabuti ang mga salita niya. Pagkain ng kaluluwa natin lahat ito, pag dumadating ang tukso at pagsubok, manalangin, magpalakas sa biyaya, at huwag tayong magpatukso sa maling turo at atake ni Satanas ng kasalanan ng Diablo. Gawin natin ang lahat para yung takot po natin sa Panginoon lumagupat, manatili. I-pressure natin ang pag-ibig niya. Inibig kanya na di ka ibig-ibig. Patungo na tayong lahat sa impyerno. Binigay ng Diyos ang eternal, everlasting, self-sacrificing, self-giving love. Tugunan natin ang reciprocating love. Ibigin din po natin siya sa pagsunod sa kanyang mga utos. Huwag natin isipin na mahirap ang pinasok natin. Totoo, napakahirap niya kasi at great cost. Huwag tayo sa grupo na napakadaling maligtas, napakadali kasi nilang gumawa ng kasalanan, napakadali
pakadali nilang magpatigas ng puso. Sana doon tayo na napakahirap maligtas kasi binayaran tayong mahal na dugo. Huwag nating gawing padali. Kapag nagkasala tayo, feel the burden of sin para yung konsensya mo at konsensya ko ay hindi patigasin ang kasalanan. And then, kung meron po ngayong umaga na wala ng konsensya sa kasalanan, takot po tayo sa Diyos. Kung di ka na kinukonsensya sa kasalanan mo, pag-isip-isip na tayo. Baka pinabayaan na tayo ng Diyos o baka pinatigas na tayo ng kasalanan, hindi mo pa talaga kilala ang Ebanghelyo ni Cristo Jesus. Lumapit ka sa Kanyang biyaya at magsisi, may pag-asa pa. Kasi habang may buhay, may pag-asa sa mga tunay na magsisisi. Sa atin pong mga mananampalataya na, i-treasure po nawa natin ang kay dakilang kaligtasan na ito. Salamat po, Panginoon, sa unang mensahe ng 2026. Papaano po namin kaliligtaan ang ganito kay dakilang kaligtasan. Sana po, itong 7 compelling reasons na ito, time and again, paalala na po sa amin lahat kung gaano kayo kadakila. Dahil kung pababayaan namin o kakaligtaan namin ang ganito kay dakilang kaligtasan, hindi talaga namin mahal ang aming kaluluwa. Di pa namin nakita ang tunay, hindi namin tinitreasure ang tunay na Diyos. Di nadaya na kami ng jablab ng kasalanan. Di pa talaga namin naiintindihan ang tunay na kaligtasan ng pagtutubos. At hindi sinasabi namin hindi makapangyarihan ng Ebanghelyo, kundi makapangyarihan ng diablo at walang kapangyarihan ng biyaya. At nagpapabigas ng puso at hindi tunay kung umiibig sa iyo. Sana kabaliktaran, tunay kung umiibig kami sa iyo. Sa akin po magtatapos, hihiling ko po na saliksikin natin ang ating mga sarili pansumandali. Hingin natin ang kanyang kapatawaran at sana panibagong lakas at sigla sa pagharap sa bagong taon na ito. Ang hindi pa rin po sumusuko at tunay na sumasampalataya sa kanyang Ebanghelyo, oportunidad makapagsisilubos at manampalataya kay Kristo na tanging mong tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Pangalan po lamang ni Cristo Jesus, lahat po ay magsabi niya. Sabitin natin yung find us faithful sa ating pagtatapos. Suntungan po naman tayo may katapatan sa pananampalataya sa pagharap natin sa bagong taon. Find us faithful. Tumayo po tayo lahat. Bidan natin tayo.
Salamat po sa Panginoon at bawat isa makakapo na po. So sa aming Saturday ay sama po sa prayer kasal ni Kasal, si Ulysses at si Dian, San Pablo. Sana po ay maging maayos ang lahat this coming Saturday. Sama po sa prayer. Then, pag-uli po nila Doktora nila nagkaso niya this week, sama ko sa Prabi ng Verses. Then, sama din po sa prayer, yung patuloy na paggabay po muna ng Panginoon sa ating lahat, this coming year na ito na 2026. Then, happy wedding anniversary kay Era at kay Monet, January 7. Sa Wednesday, happy wedding anniversary. Happy birthday kay Carolee, January 25. January 7 yung wedding anniversary ni Era and Monet. Then advance happy wedding anniversary kay Kuya Toti at Ate Eva. So, January 29 kay birthday ni Her. January 31, birthday ni Resident. January 15, birthday ni Tason. So, yun po. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay may lakas pa at may sigla sa bagong taon na ito. Tayo po ay manalangin sa pagsasaluhan na niluto ni po ni kami sa amin lahat. Pagpalaan niyo po ang biniyanda namin, gamitin po ito sa aming karakasan. Salamat po sa kabutihan ninyo the whole year na nagdaan at sa iyo po kami tumitingin sa bagong taon na darating na ito. Salamat po ng marami talaga at sana po lalo po kaming nakikita namin ang dakilang kaligtasan, testimony po nawa kami nito sa buhay pananampalataya na ito. Sana po wala pong manlamig o tumalikod o mawala sa tunay na pananampalataya sa halip. Magligtas kayo at magdagdag sa aming iglesia ngayong taon na ito. Lalo sa mga regular attenders namin, sana mag-commit sila sa church ng lubos. Dahil ito ay Testament of Grace sa araw na ito. Samahan po kami sa Sunday School maya-maya, yung ibang magte-testimony at yung pong panambahan namin mamayang hapon at yung unang banal na hapunan ngayong 2026. Pangalan po namin ni Kristo Jesus, ito mga samot panalangin. So, Happy New Year po ulit, related sa ating lahat. Sa pag-pray po si kanin pa, biglang uwi kanina, nagkaroon ng sakit o maramdaman sa tiyan, kaya biglang nagpa-uwi sama sa prayers kanin pa. So, yun po, merienda muna and then Thanksgiving testimony po ulit, yung iba na hindi pa nakapag-share. Bago po tayo mag-iwahe na. So tayo po ay mag-merienda muna, pakidala yung pagkain siguro, nasa kitchen, pakibuhat, yung tayo magsasaluhan, pakidala po na sa kitchen niya tayo madala ni Kami. So good morning, welcome po lahat. Happy, blessed, fruitful New Year po sa ating blessed New Year.